Ngunit sa klase ng Panginoon, naririto tayo. Amen. And we believe that our God is here. Amen. At kasama natin ang mga libo-libong anghel sa oras na ito. Kaya tayo magpapatuloy kung ano ba ang nais ng Panginoon. Ano na sa panahon ito, dapat pangunawaan natin, maintindihan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi nga, naalala ko, nagpuhitin sa akin yung araw ng Martes. Ito sinasabi na ito po ang titulo ng ating message ngayon. Ang sabi, prevention is better than cure. Totoo nga naman, di ba? Kung may iwasan natin, kung mapiprevent natin, ay gawin natin. Kesa naman tayo ay sa bandang rin, tamaan tayo na kung ano, ay magpapagawa tayo. Pero sabi nga, it's better. Na-prevent na natin. May mga paraan naman. Amen? So, katulad nga ng pinag-uutos ng ating gobyerno, upang tayo makaiwas sa epidemya ito, ano ba ang sinasabi sa atin ng government? Una, anong sinasabi? Ano nasa mukha nyo ngayon? Face mask. Face mask. Di ba yan sabi? Magsuot ng mask. Pangalawa, Social distancing. social distancing. Pangatlo, maghugas ng kamay. Amen. So yan po kailangan sundin natin dahil according to Romans chapter 20, kailangan na sumusunod tayo sa batas na itinakda ng ating gobyerno. Makikita natin, hindi na babawasan eh. Nasaan na ba? 74 yata? 72? Isipin nyo, hindi na babawasan kung hindi na dadagdagan dahil sa hindi pagsunod ng mga tao. Amen. So, kaya nga, tayo nakakaunaw, nakakaintindi. Kaya nga sinusunod natin. Amen. Kaya I encourage everyone na pagka tayo talaga lumalabas, magsusunod tayo. Amen. Saka yung distancing natin, huwag natin kalilimutan yun. Kasi kapag sinabing distancing, either na tayo umahawa o tayo ang makahawa. Amen. Nagkalat ang virus sa labas. Amen. Baka hindi natin alam, baka tayo ay pasukan ng virus, saka sabi ka sa bandang huli ang pagsisisi. Amen. So, anong naman lahat tayo ay sumusunod sa batas. Pero ang tanong, sumusunod din ba tayo sa batas ng Panginoon? Kasi it's not the same. Sabi nga, everything is parallel. Naintindihan mo natin. Ay, ibig ko sabihin, everything is parallel. Kung ano nangyayari sa spirit, sa physical, nangyayari din sa spiritual. Amen. Kaya nga ang Bible ay sinasabi din yun sa atin. So, bilang pag-umpisa, punta nga tayo sa Exodus chapter 15. Verse 26. Ito malinaw, mga kapatid. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord, thy God. Ano sabi? Kung tayo ay makikinig. Yung tunay na makikinig. Kaya sabi, diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ears to his commandments, and keep all his statutes. I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healed thee. Amen. So dito lang may prevention na eh. Diba? Spiritually speaking. O kahit sa literal. Diba? Sa physical. Ito nga sasabi, ano yung mga bagay na yun? Sabi, sinabi ng Panginoon, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Kung tayo ay makikinig sa boses ng ating Panginoon, sa kanyang pinag-utos. At sabi dito, and will do the which is right in his sight. At kung tayo ay susunod sa mga bagay na matuwid sa kanyang harapan. That which is right in his sight, and will give ears to his commandment. At tayo makikinig talaga. Pakikinggan natin.
Yung kanyang pinag-uutos. I will put none of these diseases and keep all these statutes. And I will put none of these diseases upon which I have brought upon the Egyptian. I am the Lord that healeth thee. So, andito na yung prevention, di ba? Kung tayo makikinig, susunod sa lahat. Amen. At sa pagpapatuloy natin, tingnan din natin ito sa Deuteronomy 7:15. Ito na yung sinabi. And the Lord will take away. Ano sabi? And the Lord will take away. Alin yun? From thee all sickness. Lahat ng sakit na alisin. And will put none of these diseases of Egypt, which thou knowest not. Knowest. Tingnan niyo yan, di ba? All the evil diseases of Egypt, which thou knowest. Itong COVID, alam ba natin yan? Wala nang nakakaalam na rin, di ba? Pero hindi na nangyari ng araw, di ba? Yung mga sakit, karamdaman na hindi nyo alam, hindi nyo kilala. Okay. Ang sabi nito, which knowest not upon, but will lay them upon all them that hate. Yun ipapadala lamang, yung mga sakit karamdaman na yan, doon sa mga hindi sumusunod. Amen. Ano ba ang dapat natin gawin para ma-prevent natin? Amen. So, spiritually speaking, pumunta po tayo ngayon doon sa spiritual aspect. Amen. Alam na natin, pinag-utos ng lugar natin sa physical aspecto. Punta tayo sa spiritual. Paano ba natin maiiwasan yan? Amen. Kasi yung nangyari na yun, hindi naman nagbabago ang Panginoon eh. Amen. Ay sa Hebrew 13:80 is the same yesterday, today, and forever. Kung anong ginawa niya doon, patuloy niya ginagawa ngayon. Kung ano iniutos noon, iniutos pa rin niya ngayon. Amen. Kaya tayo doon susunod. Kaya Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Hindi siya magbabago. Kung anong ginawa niyo, gagawin pa rin ngayon at patuloy niyang gagawin. Kung lahat ng kondisyones ay sunod tayo. To prevent. Amen. So ano yung una? Sa physical, inuutos ng ating gobyerno? Wearing face masks. Yan. Amen. Magsunod tayo. Ako na sunod eh. Amen. So punta tayo doon sa awit, Psalm 39, verse 1. I said, I will take heed to my ways that I sin not with my tongue. Ang sabi, I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. Okay. Take them siya. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, ano sabi no? So, malinaw yan sinasabi rito sa 39 na yan. Ibig sabihin I said, sabi ng Panginoon. Okay, sabi, I said, I will take heed. Ano sabi ka? I will take it, pag-iingatan ko ang aking mga gawa. Sabi, that I sin not with my tongue, upang hindi ako'y magkasala sa pamamagitan ng aking bibig o ng aking dila. So, malinaw yan, pag-iingat. I will take heed to my ways. Pag-iingatan ko. Hindi ako basta kumikilos, hindi ako basta magsasalita. Baka mamaya magkasala ako. Sa pamamagitan ng aking ibig. Ibig sabihin, takpan mo. Hello? Natutuwa natin. So, I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. Bridle. May bridle. Yung susupilin, yung ano ba tawag dito? Sa Tagalog ko.
Yung bubusalan. Bubusalan po ang aking bibig. Amen? Kaya sabi, I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. Bubusalan po ang aking bibig o tatakpan po ang aking bibig habang ako'y napapaligiran ng mga masasama. Amen. Kasi kaya natin pinag-iingat, physically, spiritually, maaaring tayo mahawa o tayo ang makahawa. Kung ano yung lumalabas. Amen? Okay, isa pang maganda niyan, hindi ba tayo makahawa? Paawahan natin siya na kabutihan ng Panginoon nasa sa atin. Ang masama ay tayo yung mahawa. Amen? Kaya kailangan para hindi mangyari yan, magpas tayo, spiritually speak. Takpa natin ang ating bibig. Mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Sa ating mga sinasalita. Nakukuha natin. Amen. Amen. So yan po ang mahalaga. Sa 34, 12 and 13. What man is that decided life? Sino naghahangad ng buhay? Sabi, and love it many days that he may see good. Ang sino man daw, kung nagnanais ng buhay at madagdagan ang mga araw ng kanyang buhay, sabi, that he may see good things at makita niya ang mga mabubuting bagay. Ano dapat gawin? Keep thy tongues from evil. Amen? And thy lips from speaking kind. So malinaw yan mga pag-iwas yan di ba? Ibig sabihin, keep thy tongues from evil. Ingatan mo ang iyong mga dila o iyong mga bibig sa pagsasalita ng mga masasamang bagay. And thy lips from speaking kind, yung mga bagay na walang kabuluhan. Huwag lumabas sa ating mga bibig. Alam mo yung bakit? Nakakahawa yan Hello? Nalipala pa kayo? Yes. Di ba? Lalo na kung mga bata makakalinis, di ba? Kung ang narinig yung matanda, nagayain ng bata. Kung naman ko sa iyo, puro mga walang kabuluhan, walang kasaysa, walang halagang mga salita, isipin mo ang mabuti yun. Buti pa takpan mo na lang yung bibig para hindi ka makahawa. Amen. At yung naririnig din natin, mga bagay na ganyan, ay huwag natin tanggapin sa ating sarili. Huwag natin papasukin para hindi tayo mahawa. Amen. So yan po ang sinasabi na banal na kasulatan. Tingnan po natin sa Proverbs 13. 13:3. Sabi niya, unawaan natin. He that keepeth his mouth, keepeth his life. Amen. Ang nag-iingat o nagtatakot na kanyang bibig ay magsalita. He keepeth his mouth, keepeth his life. Ingatan ang kanyang buhay. Bakit kaya? May sabi ng Bible, you will know them by their fruit. Ano ba yung fruit? Yes. From the abundance of the heart, the mouth speak. Amen? Kaya pagkaingat tayo. But he that openeth wide his lips shall have destruction. But he that openeth his lips wide, lagi nakabukas ang bibig. Ano mangyayari dyan? Shall have destruction. Napapahamak ka. Maraming tao napapahamak sa pamamagitan ng pagsasalita. Kapag-ingat tayo mga kapatid. Kaya sa balita narinig ko, yun daw gagawing tracer, yung trace ng ano, yun daw mga tismoso. Kasi na wala pang ililihim. Narinig yung sa balita yun. Lahat kasi alam nun Contact tracing. O contact tracing, ito mga tismoso ang pupunin. Kasi alam daw yung nangyayari sa komunidad. Anyway, pakaingat tayo dyan. Dahil yung mga lumalabas sa ating bibig ay yun ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan.
o kabagsakan ang buhay natin. Amen. Kasi katulad lang yung pinagbabawal ngayon. Isipin mo sa araw-araw, yung kasama ng tao, di ba? Araw-araw yung drugs, may nakawin eh. Di ba? Araw-araw. Dito lang sa Cavite, napakarami. Nung nakarang 2 days ago yata yun, 14 dito sa Cavite. Kahit tumigil yung mga yan. Amen? So tayo na unawaan na naintindihan natin yan. Saan ba tayo? 13. Yan. Punta tayo doon sa ano? Sa 10:19. In the multitude of wars, there wanted not sin. But he that refraineth his lips is wise. Ang sabi, in the multitude of wars, sa dami na yung mga sinasabi, amen, he wanted to sin and sin. Hindi ako magkakasala ka. Amen. Sabi ka, yung kadalikan mo, hindi mo alam, nagkakasala ka na eh. Kaya sabi niya, no? In the multitude of words, there wanted not sin. Hindi maaaring hindi ka magkasala. Amen. But he that refraineth his lips is wise. He may pipigil sa kanyang mga labi, kanyang bibig ay, ang sabi niya, is wise. Ay matalino. Amen. So, katulad na, kahit sa physical, matalino ka, sumusunod ka, nagmamas na. Diba? Eh kung hindi ka matalino, gumagala ka, wala kang mas. Mangyayari sa distraction, kakasakit ka. Amen? Sa 17:28, isa-isa po natin para maunawa natin. Okay, sabi dito, even a fool, maski yung mangmang eh. Ang sabi, kahit na yung mangmang, when he holdeth his peace, kapag ay siya nanahimik, hindi madaldal. Amen? Is counted wise. Amen. Ayan ba nila mga kapatid, kahit na yung mangmang, at kapag ang kanyang bibig ay kanyang, sabi, hinold. Pinigilan niya, kinontrol niya, is counted wise. Sa tingin mo siya matalino. Kasi nananahimik siya eh, hindi siya madalino. Amen. And he that shutteth his lip is still a man of understanding. At kapag ang tao, sinaraduhan niya ang kanyang bibig, ipapakilala siya ay kakaunawa. Amen? Kaya sabi, a man of understanding. Bakit? Shutteth his lips is still. Aakalain mo. Siya ay matalino. Amen? Kaya, yung sabi ka, wala na yung ABS-CBN eh. Anong kinalaman ito? CBN, Esposa, Buangera at Nakir. Amen. Wala tigit sa kanadagdag. Amen. Kaya na, wala na nga eh. Alisin na natin yun. Amen. Okay. So yung po mga kapatid, kailangan na nagmamas tayo. Yeah. Okay. Pangalawa, ano yun? Dahil natin washing of hands. Sino nag-uugas ng kamay? Pag nag-uugas pa kayong kamay? At pagka kayo nagliwalay, pumunta kayo sa malayang lugar. Pag uwi ka, ano gagawin nyo? Maliligo na, di ba? Yung pinagdabituan, sinalagay na sa labatan. Hindi lang kamay. So, ang galing natin yun, sinasabi lang IATF. No? Pati yung hindi ba yung mga frontliner, yung mga doktor, pagkatapos yung susunod nila, tinatapo na yun eh. Kasi baka may virus, maawa tayo. Amen. So, yun na naman, spiritually speaking, washing of hands. Doon sa Isaiah 1:15-16, nakukuha ba natin? Amen. Ang sabi nito, and when he spread forth your hands, pagka itinaas mo ay yung mga kamay,
Ang sabi, I will hid my eyes from you. Ibabalik ko ang aking mga mata. Ibig sabihin, hindi ka titignan ng Panginoon. I will hide my eyes from you. When ye make many prayers, kahit manalangin ka napakarami, I will not hear. Hindi kita pakikinggan. Your hands are full of blood. Amen. Pagka sinabi, your hands full of blood, napakarami ng kamay mo, kung nandugo. Lord, ano sinisipon ng dugo? Ang kasamaan na ginagawa. And verse 16, wash you. Maghugas ka. Sabi, make you clean. Maghugas ka. Hindi tayo magiging malinis. Put away the evil of your doing from before my eyes. Cease to evil. Amen. So, ibig sabihin, yung paghuhugas, spiritually speaking, para maalis yung mga bagay-bagay sa ating mga sarili. Yung mga pinagagawa natin na hindi maganda. Amen? So, wash you, make you clean, put away the evil of your doing from before my eyes. Yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa harap ng Panginoon, iyalis mo, ugasan mo. Amen? Cease to evil, to do evil. Lahat yan, mga kapatid. Iyalis natin yan. Ugasan natin yan. Para tayo maging karututugod sa harap ng Panginoon. Amen? So, yun po mga kapatid. At sa Hebrews 10:22, sabi rito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Yung paglapit sa Panginoon. Sabi, let us draw near with a true heart. Kailangan maayos, totoo ang puso mo. Amen. At puno-puno ka ng pananampalataya. Sabi, having our heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So tingnan niya, hindi lang kamay. Hinugasan ng buong katawan ng ano yun, pure water. Ano ba yung water na panghugas? Is nagdamulag na. Amen. Alam niyo, yung paglilinis natin sa ating sarili, sa buong katawan natin, sa buong pagkatao natin, body, soul, and spirit, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ito ang Bible. Paano natin malalaman na isang tao, o sabihin natin Kristiyano, kasi hindi pa ngayon Kristiyano, hindi na magbabasaya eh. Paano natin malalaman na isang Kristiyano ay malinis na? Ay napalatandaan namin kahit kumara. Pagka yung Bible niya, sila punit-punit na napakarumi. Yung may-ari nung malinis. Amen. Dahil lahat na ito, lahat na napunta sa Bible. Yung punit-punit lang. Ibig sabihin, binabasa. Literally speaking, paano mong malalaman ang isang tao ay laging nalilig? Lalo sa atin, lalo na yung mga unang shower. Diba? Malalaman mo, ang taong laging naliligo, yung tabo niya ay sira-sirata. Laging ginagamit. Amen. Pero pagka po yung bago makintab, ibig sabihin, hindi nagagamit yung tabo, hindi siya naliligo. Amen. So, gayon din naman, ang Biblia, napakabago. Lagi nasa taguan, ibig sabihin, hindi ginagamit ng may-ari, hindi binabasa. Kaya napakalinis. Kaya yung dumi, nasa kanya. Amen. So, galing natin magbugas, maligo tayo ng pure water, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang Bible. Amen. So, yun ang pangalawa, washing of hands. Hindi lang, tingnan niyo po sa ano. Sa ano ba tayo? Yan. Sa 1 Corinthians 6:9-11. Ayan. Knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Then,
nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, that inherit the kingdom of God. So yan mga kapatid, yung mga gumagawa niyan, pati yung iyan mga ulit, yan, yung sa pati dito, ito, nor feminine, yan, red sabihin niya, and feminine. Yung nakikipagtalik sa kapwa babae, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Amen. Nor abusers of themselves with mankind. Ano sabi sa next verse? Yeah, next verse. So yung mga babae, such were some of you. Ganyan kayo noon eh. Di ba? Lahat ng mga babae yung ginagawa niyo. No? Pero ano sabi? But ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Amen? Ang sabi, but you are washed. Hinugasan na kayo eh. Amen? Pinaliguan na kayo eh. But you are sanctified. Ang sabi, but you are washed, but you are sanctified. But you are justified in the name of the Lord. Ibig sabihin, yung mga bagay ng kulturaya, yung karamihan natin wala na tayo doon. Hinugasan na tayo dyan. Kaya ang bilis sa atin, huwag na kayong bumalik. Ano hinutiro ko pala dyan? Para kayo, mga bago. Amen. Hindi may bawal, pinaliguan mo. Amen. Paliguan mo, siyapuin mo. Amen. Lagyan mo pang conditioner. Lagyan mo na ribbon, pabango. Pag pinakawalan mo yan, babalik sa kusali. Amen. So tayo nilinis na tayo sa pamamagitan ng pure water, walang iba kung salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag na tayo hinugasan na. Sinactify na tayo. Malinis na tayo. Amen. Huwag na tayo pupunta ulit dyan. Bilang katunay, Ephesians 5:26-27. Ang sabi rito, mga kapatid, ito, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, ang panlinis natin, ang tubig na sinasabi dyan, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kapag lagi tayo nagbubulay-bulay, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nalilinis tayo. Lahat ng karumihan ay itataboy niya. Amen. So, yun yung mga kapatid. Sa Titus 3, tingnan mo. Yes. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, and He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Amen. Washing of regeneration. Inugasan na tayo, pinaliguan na tayo. Amen. Nabago na tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. So, kaya kailangan lagi tayo nag-uugas. Amen. Sa araw-araw, kailangan eh. Sino naliligo araw-araw? Ligo. Spiritually speaking, gayon din naman. Kung tayo naglilinis, naliligo, nag-uugas tayo physically, mas kinakailangan, mas sigit sa ating spiritual. Kailangan tayo naliligo sa ating spiritual araw-araw sa pamamagitan ng ating pag-meditate. Amen. Kasi, sa pag-aaral natin, pag-bawasan natin, nakikita natin yung ating sarili. Pag naliligo kayo, di ba? Pag may nakita kayo, ba't kayo nagkikilo? Inaalis yung dumi. Di ba? Kaya hindi naman, sa pagbabasa natin ang salita ng Panginoon, makikita natin yung ating karumihan. Ano gagawin natin? Sa iyong pagbabasa natin, ay masama pala ito, hindi pa ito. Right there and then, i-confess mo, alisin mo na. Kung baga sa literal, hilurin mo na, kaskasin mo na. Kung ayaw matanggal, kumuha na steel wool. Ibig sabihin, matinding. Pagbabasa kasi natin, yung matitinding bagay na ginawa sa atin ng sanlibutan,
na ayaw natin maalis, sa pagbabasa natin, pag meditate, maaalis yun eh. Kanya nga pure water eh, puro-puro. Yung pa sa mga kapatid eh, kanya marami, kahit sinasabi ko siya, eh hindi maingat. Katulad na niya, nanonood ako sa YouTube, ang dami nakakala niya na talagang napakalayo. Amen. Tulad ng mga Koreano, may mga Koreano nakakala sa YouTube eh. Pinakinggan ko, napakalayo. Tulad ng sinasabi nila, ito mga Kristiyano ngayon, dapat ito Sabado eh. Ito nasa Bible eh. Sabado ang pagsamba. May ginawa rin linggo. Malinaw yun. Kinakailangan sumunod sa batas ng Panginoon. Dapat ito Sabado. Eh kasi mga Sabadista yung mga yun. So maraming hindi naintindihan. Patulad din isang mga well-known siya, international, sa buong daigdig, pero wala siya rito ngayon sa Pilipinas, hindi makauwi. Dahil puhulihin siya rito, marami siyang kaso. Ang Diyos daw hindi nagtatake. Tama? Kaya sa kanila, yung mga third sex sa kanila, hindi bawal. Kasi hindi ligtas din daw yung basta sumamba sa Panginoon. Na ibig sabihin, hindi sa kanila bawal yung gano'n. Kasi pagka hindi mo lang in-entertain yun, itatagin ka. Na-misunderstood ang salita ng Diyos. Amen. Kasi mismo leader na ay din. Kabilang dito sa community na yun. Ay pagkain na tayo sa ating mga napapakinggan, hindi lahat. Hindi lahat. Meron pa nga ako ng panood sa YouTube eh. Kung kayo panood na YouTube, makikita nyo maraming nangangalan na akala ko ang gagaling. Pero pakinggan nyo mabuti kanya pinapangalan. Ibig sabihin, yun ang nakakahawa eh. Pagka tinanggap ko sa inyong sarili yun, kung anong sakit niya, spiritually, mahahawa ka sa sakit. Amen. Kanya nga hindi ko lahat eh. Hindi lahat. Kasi marami dyan, kanya bilib na bilib sa kanilang mga tao kasi mayayaman. Amen. Magagaling, mahuhusay, fluent in English, maayos ang grammar nila. Eh, sino ba yan? Hindi naman nag-graduate yun. High school lang yun. Baka makikinig siya. Ito eh, Master of Theology. Amen. Alam niyo ba yung mga master na yan, ibig sabihin karamihan dyan, hindi naman lahat. Kasi sa kanilang kanulungan, iba na yung kanilang pinapangaral nila, yung sarili na nila. Mapupunan niyo ako kayo nanonood na YouTube, yung mga nakakaral niya, ng mga Korean. Sa sobrang talino nila, umikiran yung sarili nila katalinuhan, hindi yung katalinuhan galing sa Diyos. Ang nangyayari, glory to me na yan eh. Hindi glory to God. Yan ang delikadong virus na makasalin sa atin. Kaya pagkaingat tayo mga kapatid doon sa mga narinig natin. Amen. Okay, saan ba tayo? Okay, ano yun? Wearing mask, washing of hands. Pumunta tayo, ano yung sumunod? Distance. Okay, wala tayo. Distancing. Take distance. Mag-distansya tayo. Amen. 1 Corinthians 10:20. Sabi, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to their fields. Sabi, and not to God. And I would not that he should have fellowship with their fields. Kaya ibig sabihin, dumistansya tayo. Amen? Yung mapaggawa ng masama, ayun, but I say that the things which the Gentiles, sino ba Gentiles? Yung hindi mananampalataya. Yung mga sumasama sa kung ano-anong Diyos. Na ibig sabihin, dumistansya tayo dyan. Dahil mahahawa tayo dyan. Bakit ka mo? Maraming nahawa nito eh. Bilang Kristiyano, pagka may piyesta, sino na may piyesta sa inyo? Hindi pa pag-iala yun sa mga Diyos-Diyosa. Ibig sabihin, dumistansya ka, huwag kang makiayon dyan. Malinaw yan sa Bible eh, di ba? Huwag kang makipamato.
ay hindi mo mananampalataya. Amen. Malinaw yan. Kaya sabi, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, yung mga sanal, sakripisyo lang mga gentil, yung mga hindi talaga tunay na sumasapat na tunay na Diyos, sabi, dumistansya ka dyan. Kaya malinaw ang sabi, they sacrifice to their friends and not to God. And I would not say that you have fellowship with the devils. Huwag kayong makapag-fellowship, huwag kayong makisama, dumistansya kayo. Amen. Kasi, tinatawag na compromise nila, nagko-compromise. Maraming Kristiyan nagko-compromise na. Amen. So, didistansya tayo dyan. Hindi mo may tuturing na kaaway. Amen. Didistansya ka lang. Kasi ba? Kasi pagka lagi mong kasama yan, sa kanilang mga ginagawa, ano tingin sa'yo pag may nakakita sa'yo? Eh, pareho din yan. Di ba? Ibig sabihin, nahahawa ka ng hindi pala. Uhusgahan ka ng tao. Pareho din yan. Dahil na lagi kasama mo. Ibig sabihin, dumistansya ka. Halimbawa, sa mga maraming bisyo, lasinggero, lahat yung kasama. Ano isipin ng tao? Lasinggero ka rin. Diba? Nahawa ka doon sa virus. Amen. Marami kang bisyo. Lagi kasama-sama, ang daming bisyo. Amen. Pag nakita ka, tayo pa rin. Kahit hindi ka nagbibisyo, kasama ka na rin. Amen. O, hindi ka nagkisya mo, hindi ka nagsusugal. Pagkasama mo, yung sugal mo, sa bungero, ano may isipin na yung tao? Yun din, di ba? Ibig sabihin, nahawakan ka ng virus. Kasi lagi mo kasama, ayaw mo dumistansya. Amen. Kaya mo, wala na nga yun, hindi nga binigyan ng permit eh. Yung may beso ka, alak, babae, sugal. Di ba ABS yun? Chismosa ka, bungera ka, lager ka, di ba? ABS, CBN. Amen. So, dumistansya tayo. Amen? So, saan tayo? Ayan. So, yan ang sinasabi ng Panginoon. Dumistansya ka. Amen? Huwag kang lumapit dyan. Huwag kang makipamatok dyan. Amen? Do not equally you. Huwag kang makipamatok. Kasi mahawakan ka eh. Amen? Alam natin lahat ito. So, sa 1 John 2, 15 hanggang 17. Ito naman ang ating mababasa. Sabi, love not the world. Huwag mong mahalin, ibigin ang sanlibutan. Ibig sabihin, pag-ibig ang pinag-usapan, pagka sinabi, mahal mo ang isang bagay, isang tao, hindi ba lagi kayo magkalapit, lagi magkasama? Eh dito ang sabi, love not the world. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Ibig sabihin, mahal na mahal mo yung sanlibutan. Amen. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pagka mahal mo ang sanlibutan, mga bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama ay wala sa iyo. Kaya kailangan na, dumistansya ka dyan. Amen. Huwag mong mahalin. Huwag mong takilikin. Kung alam mo, bagay sa sanlibutan, o mga ginagawa sa sanlibutan, ibig sabihin, dumistansya ka na. Kung hindi mahahawa ka. At pag nahawa ka, at pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. Amen. Kasi habang tayo ay dumidistansya, umihiwalay tayo sa mga bagay na yan, ay napalalapit naman tayo sa Diyos. Pero pagka tayo malapit dyan, mahal natin ang sanlibutan, ay malayo tayo sa Ama. Nakukuha natin, kaya excited tayo kung ano man ginagawa natin, pagkakasangkayo natin sa takbo ng sanlibutan, panahon na mga kapatid upang tayo ay dumistansya. Sapagkat ito sinasabi ng mananang salita. Amen. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the flesh, yung kagustuhan ng naman mo, and the lust of the eyes, naaakit ka sa mga bagay, and the pride of life, amen, is not of the Father, but is of the world. Kaya yan, dumistansya tayo, dyan sila, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, alisin na natin yan.
lumayo na tayo sa mga bagay na yan. 17. And the word passeth away, and the last thereof, but that doeth the will of God abideth forever. Amen. So lilipas yan eh. Bakit ka makikipag-compromise? Bakit mo mamahal yung mga bagay sa libutan? Eh lilipas yan. Amen. Lilipas lahat yan. Ang sabi, but the will of God abideth forever. Amen. So yun ang kinakailangan. Ang kalooban ng Panginoon mananatili hanggang wakas. Doon na tayo. Doon na tayo. Lumapit. Dumistansya tayo. Isang libutan. Amen. So yung mga bagay na yan, mga kapatid, at doon sa James 4 po, may sinabi pa rin. Ang sabi nito, ye adulterers and idolaters, knowing not that the principle of the world is enmity with God, whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Amen. So, ibig sabihin, pagka pala, hindi tayo dumistansya sa sanlibutan, kaibigan natin, mahal natin na sanlibutan, ay malayo tayo sa Diyos. Amen. Ang malinaw yan eh. Ano ibig sabihin, adulterers? Magmamahalin niya ako eh. Sumasapa ka sa iba eh. Diba? Yan ang ayaw ng Panginoon. Knowing that the friendship of the world is enmity with God. Nakapagkaibig ka sa sanlibutan. Amen. Ibig sabihin, makikipagkaibigan ka na rin lamang ay sa Panginoon na. Dahil ituturing ka, sabi ng Panginoon, ay hindi na ituturing na malikod kung hindi, kaibigan. Malinaw sa Bible na mga kapatid. Baka tayo sinuturing sa atin ay kaibigan ng Panginoon. Amen. Kaya, dumistansya tayo sa mga bagay na yan. Huwag na natin tangkalitin yan. Amen. At doon sa John 15:19. Ito pa isa. If you were of the world, kung ikaw ay sa sanlibutan, ang sabi niya, the world would love his own. But because ye are not of the world, amen, you are not of the world, but I have chosen you out of the world. Pinili ka na eh. Hiniwalay ka na ng Panginoon eh. Amen. Pinili ka na, inalis ka na noon eh. Kaya ang sabi, but I have chosen you out of the world. Therefore, the world hates you. Kasi dumidistasya na nga tayo. Hindi na tayo nakikiayon. Bakit? Pinili na nga tayo, inalis ka na dyan eh. Amen. So, yan, kapatid. Kaya ang mga sanlibutan ay talaga na namumuhi sa atin. Amen. Wala po ba natin? Amen. Eh, alam na lahat ito sa Romans 12:2. Ano sabi nito? Be not conformed to this world. Ibig sabihin, huwag ka na umayon sa takbo ng sanlibutan. Tumistansya ka na sa sanlibutan at sa mga gawa ng sanlibutan. And not conform to this world, but be transformed with the renewing of the mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, malinaw mga kapatid, hindi na natin dapat ito. It is self-explanatory na sinasabi dyan. Ang sabi ng conform to the good. Huwag na tayo umaayos sa tapo ng sanlibutan. Amen. Dumistansya ka na dyan. Kasi alam niyo ba, habang dumistansya tayo sa mga bagay na yun, napapalapit naman tayo sa Diyos. Kabalik naman yan. Pagkaan naman ikaw umipiyak pag-fellowship doon sa mga bagay na hindi ka nais-nais, napapalayo ka sa Diyos habang napapalapit ka sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Amen. Kaya lang dapat isipin, unawain natin. Amen. Ngayon kung sakali naman na hindi ka nakaiwas, nagkaroon sakit at karamdaman, spiritually speaking, o maging sa physical, may paraan ng Diyos. May paraan ng Diyos. Ito ang tatalakayan natin sa huli. Ating oras. Amen. How does God heals? Paano ba nagpapagaling ang Panginoon?
May mga bagay kung paano nagpapagaling ng Panginoon. Una, basahin natin yung Mark 16, 15 to 18. Ito yung last part ng ating message. Ang sabi nito, and he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. 16, 17. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with you tongues. 18. They shall take up serpents and they drink any deadly things and shall not hurt them. They shall lay hands. They shall lay hands on the sick. And they shall recover. Ito yung isa pamamana ng Panginoon. Laying of hands. Amen. Naniwala ba tayo? Yes. Ako marami ng karanasan dyan. Kahit nung medyo bago-bago pa ako, na nasa Makati ko, nagamit din ako ng Panginoon. Amen. Sa laying of hands. Paglilay. Ito, kailangan lang, by faith yan. Amen. Diba? At pag naglayan ka, ibig sabihin, yung malinis na kamay ang naglayan sa iyo. Amen. Yan ang ginagawa ng mga kung sino-sino, di ba? Mga albularyo, mga Amen. So, maniwala tayo dyan. Ultimo sa ating sarili. Naranasan niyo na ba ito? Yes. Ha? Yes, sir. Naranasan niyo. Di ba sumasakit ang ulo? Yung sarili mo, nilayan mo. Yes. Amen. So, totoo yan. Subukin nyo. Pero by faith yan. Hindi para siya, kaya ako subukan ko. Amen. Totoo yan kasi nasusulat yan eh. Yes. Amen. Pangalawa, sa James 5, 14-15. Is any among you sick? Let him call the elders of the church. Itong elders of namin pagkakamalan, baka yung matanda sa iglesia. Kasi meron ganyan, sabi, let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing with oil in the name of the Lord. So ito pa yung anointing of oil. Ibig sabihin, ito pa yung pamamaraan ng Panginoon. Anointing of oil and prayer of faith sa 15. Sabi, and the prayer of faith shall have the sick. The Lord shall raise him up, and if have committed sins, they shall be forgiven. So dito, para pinapahayag dito, ang sarili ng kasakit ng sakit mo ay kasalanan. Totoo yun. Amen. Bakit? Halimbawa, alam mo bawal sa'yo, kain ka pa ng kain. Diba? Hindi pa kasalanan yun. Hindi ka nag-ingat sa iyong sarili. Nagkasakit. So, yung una ay laying of hands. Pangalawa ay anointing of oil and prayer of faith. Anointing of oil. Kasi sa palengke, manasitin ng blessed oil doon dyan. Inanong ako ng minsan eh. Tilatan niyo yung request din. Dating kasama niyo kay Pastor Louie. Wala na ba? So, meron siya anointing. Inanong ko eh. Sabi sa akin, Pastor, oh, anointing oil dito. Baka yun ang pinagpintukan niya. Amen. Hindi lahat. Hindi lahat. So, ibig sabihin, hindi lang anointing of oil and prayer of faith. Kailangan may pananampalataya. May pananalangin. May pananampalataya. Ito pa, isa na maraming gumagaya. Ito rin yun. Meron din siyang tindang ganyan eh. Oh. Acts 19, 11 and 12. And God wrote special miracles by hands of Paul, so that from his body were brought unto sick handkerchiefs of April and diseases departed from them, and the devil spirit went out of them. Blessed fruit. Diba? Kung ako meron dito, sino gusto bumili?
Yung mga panyo. Mr. Mila, gumawa ka nga kwenta. Yung blessed growth, di ba? May nakibili niyan eh. Naging commercialized din eh. Eh, hindi basta gano'n. Di ba? Blessed growth yan. Hindi basta-basta makarami. May ano pa yun eh. Sinisipon yung maya. Amen. So mga kapatid, yan ang pamamanaan ng Panginoon. Blessed growth. Malinaw yan, no? Temple. Di ba? And lastly, Ezekiel 47 verse. Ito, maniwala tayo rito, mga kapatid. Sa YouTube, napapanood ko. At yung iba rito, sa inyo, alam ko, ginagawa ito. Amen. Ang sabi nito, and by the rivers upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees forbid, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit of thereof be consumed. It shall bring forth new fruit, according to this month. Because the waters they issued out of the sanctuary, and the fruit of thereof shall be for meat, and the leaf of thereof for medicine. Yung mga puno, di ba? Amen. Yung bunga sa pagkain, yung mga dahon ay parang gamot. Niniwala ba tayo doon? Kung hindi kayo niniwala, ay Sister Becky, tanongin yung mga dahon-dahon. Totoo yan. Amen. Sa probinsya, hindi naman yung ginagawa ng mga kung sino-sino dyan na may mga orasyon, may mga bulong, may mga ihip-ihip. Hindi yun. Sa pilay lang, di ba? Totoo yan. Tuba-tuba. Di ba? Kapag yan eh. Eh, ano yung tinutuklas nila ngayon? Di ba? Yung tinutuklas ngayon, sa COVID, tawa-tawa. Nagundi. Marami sa bahay. Di ba? Dati Napaparod ba yung dahon ng avocado? Di ba? Dahon ng bayabas. Ayan, sayabas. Sa suka. Dahon ng mangga. Di ba? Pampalo. Oh, lahat yan eh. May kaukulang gamot yan eh. Amen. Dahil biblical yan eh. Amen. Huwag lang tumukonsulta sa kung sino-sino albularyo. Dahil may bulong yun. Amen. Paniwalaan natin ito, mga kapatid. Kaya ito, yung bunga, kahit ano, kahoy, ibig sabihin, yung bunga para sa pagkain at medicine yung sa dahon. Ay, amen. So, lahat ng dahon, pwede tayong dahon ng payo. Okay. Tingnan natin. Sa 2 King, chapter 20. Ang sabi nito. In those days, was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him, and he said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Yan, tinuningan na si Hezekiah. Diba? Mamamatay ka na. 2. Then he turned his face to the wall, and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept so. Nagmakawa siya, nagdasal siya. Hindi basta dasal, talaga umiyak na sa Panginoon. And it came to pass, upon Isaiah was gone out in the middle of court, that the word of the Lord came in saying, turn again, o pinapatay, diba? And tell Hezekiah, the captain of the people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard the prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. Sinabi ko, pagkagalingin kita. Anong ginawa? Sabi, and I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and the city out of the hands of the king of Assyria, and I will defend the city of Pamin Osek. And
for my servant David. 6, 7. And Hezekiah said, take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered. Amen. So, anong ginawang pagkagalingan dito para ang Panginoon? Ang sabi, doon si Kaya, take a lump of figs. Kumuha ka ng isang tali sa pungpong ng, sabi ito, lump of figs. And they took and laid it on the boil of the recovered. Amen. So, may paraan ng Panginoon. Kanya dito makikita natin, hindi basta itatapan. Hindi basta yung iinwin mo. Itaan mo muna sa Panginoon. At makikinggan ka. Ito yung nangyari kay Hezekiah. Hindi basta siya nagtutos na ganito, tapanan niyo ko lang kung ano-ano, hindi. Lumalangin sa Panginoon. Narinig ng Panginoon yung kanyang taus-pusong pananalangin at pinabalik si Isaiah sa kanya. At inutusan natapala ng halaman. Walang lumps of pigs. At siya ay gumaling. Na ibig sabihin, dinagdagan lang paano ang kanyang buhay. Extension na 15 taon. Amen. Pero hindi gano'n yun. Gano'n ang pagpapagaling ng Panginoon. Amen. So, yun nga, mga kapatid, kung paano papagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng laying of hand, anointing of oil, prayer of faith, blessed God, and lips of faith. Mga dako na puno. Amen. Pero bago tayo sumapit din mga kapatid, prevention na lang muna tayo. Amen. Gawin na lang natin yung nararapat. Ibig sabihin, lagi yung mga bagay sa libutan, dumistansya tayo. Kung tayo makayayon, at ingat tayo sa ating mga narinig, sa ating mga sinasabi. At ibig sabihin, lagi tayo magtugas ng ating mga sarili sa lahat ng ating kasalanan upang ma-prevent natin ang mga sakit na yan. Physically, spiritually, ay makakaiwas tayo dyan. Sapagkat sabi ng Panginoon, ako ang inyong tunay na maggagamit. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Amen.